We are now live. Okay. Muli po na tayo bumabati, kapatid na Jeriel, sa ating mga kaibigan at mga kapatid na patuloy at walang sawang kasama natin sa tuwina sa ating ginagawang pagpapodcast. Kapatid na Jeriel? Naku, magandang gabi po sa inyo diyan at, magandang, araw kung saan man dako ng mundo kayo naroroon. Ngayon, meron po tayong mga shoutout po do'n sa mga kasama natin na nakikinig sa'tin diyan po sa Kenya. Meron po pala mga Oo, may taga-Kenya nakikinig yan. na Yeah. nakikinig sa atin at diyan din po sa Japan ano, yung ating operator nasa Japan po ngayon sa kasalukuyan. Ah, ingat po tayo diyan ano, Sa kapatid na Pilipinas. Erning. Mm. Oo, ganun din po sa Pilipinas at maging sa Roma. May mga nakikinig sa atin doon. Hindi lang Yes. sa Roma, hindi na natin binabagit yung iba sapagkat baka sabihin nila ito'y propaganda. Ano ho? Bueno, bago tayo magpatuloy, gaya ng dati ho, tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Diyos, Yahuwa na makapangyarihang kapo sa lahat. Salamat po sa lakas at buhay na taglay namin. Pag-iingat sa paglalakbay, pagbibigay sa amin ng pangangailangan. Sa tulong at awa mo'y tinatanggap namin. Pinupuri ka po namin, Ama. Niluluwalhati po namin ang iyong napakabanal na pangalang Yahuwa. Sa aming pag-aaral, amin pong idinadalangin. Aman Diyos, samahan mo po kami. Tawaan niyo sa aming pag-aaral. Sasagawa ng pag-aaral ng iyong mga salita. Makarating ito sa aming mga tagapakinig na ang kanilang pag-iisip ay bukas sa pag-aanalisa, sa pag-aaral, upang nang sa ganon ay magkaroon ng puwang ang katotohanan mo na ito'y hindi itinuturo sa ibang samahang relihiyoso, kundi ang kanilang itinuturo yung angkop lang at tama lang sa gusto nila, sang-ayon sa kanilang hangarin. Kaya sa pag-aaral po namin ay aming hinihiling na sana'y pagkalooban mo po ng bukas na kaisipan ng aming mga tagapakinig upang sama-sama naming makita at mahanap ang katotohanan ng ibig mo na aming pong mayakap at masampalatayaan. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ang lahat po, dakilang Ama, hinihiling namin sa pangalan po ng iyong anak, ang aming tagapagligtas, Yahushua HaMashiach. Amen. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, ano po ang ating papaksain sa tagpong ito ng ating pagpapodcast? Ayun, kapatid na Jeriel, yan ang ating papaksain. Yan ang po ang tinatanong ng marami, no? Did God Yahuwah intend for religions to have a hierarchical and bureaucratic leadership structure such as found in the INC of Manalo and other churches? Catholic churches, Protestant churches, Jehovah's Witnesses, may mga hierarchy po yan eh. At saka may bureaucracy na tinatawag tayo, no? Eh, sa pag-aaral po natin nung nakaraan, kapatid na Erning, nasagot natin yung ibang bahagi niyan na Mm. kung meron mang hierarkiya sa tunay na relihiyon, no po? Ang Diyos, ang kanyang anak at lahat tayo. Pero amongst Yeah. us, there should be no hierarchy. Ano po? Kasi sabi nga lahat kayo magkakapatid. Oh, pantay-pantay tayo. Di ba? Sabi nga nung presidente dito nung araw ah, we are all created equal. Oh, bakit naman mas mataas ka kaysa sa akin, 'di ba? Mag-uutos ka. Oh, kaysa sabihin mo sundin natin 'to. Sabihin mo sundin niyo 'to. Oh, 'di ba? 'Yan ang ginagawa Yeah. ng maraming leader ng mga reliyon. Kaya alam niyo, gulo-gulo na ng mundo Dahil diyan sa mga relihiyon na 'yan Bakit kamo? May hierarchy O tingnan niyo ngayon nangyayari diyan sa Iran. Pati na, ha? Ano ba Mm. yung kanilang gobyerno? Ha? Theocratic government. Ano ang ginagamit nilang pinakabatas? Yung Sharia law. Ano ba yung Sharia law? Nakabase doon sa kanilang Quran or Quranic law. Ha? Mhm. Isipin mo, ipapatupad mo sa mga mamamayan yun. Hindi naman lahat Muslim doon sa Iran. Actually, ang original po na kanilang pananampalataya ay
tinatawag na Zoroastrian. Zoroaster sila eh. Ano po, Mhm. naniniwala din yata yung Zoroaster sa iisang tunay na Diyos. Ganyan yan eh. Kaya, alam nyo, yung nangyayari ngayon, pinansusuppress kasi ayaw sumunod anya sa Diyos eh. Gusto ng Diyos, patayin yung mga yan, infidel eh. Isipin mo yun, kapatid na Mhm. Erning, mawalan ka ng karapatang mabuhay dahil sa ayaw mong tanggapin yung kanilang pananampalataya. Yung ibang reliyon naman, yung pinanggalingan natin, ha? Na iglesia ni chairman. Oh, hindi nga pumapatay na katulad ng pero sasabihin naman sa'yo, titiwalag ka. Ano katumbasaan niya yung pagkakatiwalag? Tatakutin ka eh. Ano sabi nila? Pag Ba, hindi natiwalag ka daw, maliligtas. oo, Maliligtas. kamatayan daw yun. O, di pareho din. Takot lang kayong pumatay talaga ng tao katulad nitong mga Muslim. Di ba? Hmm. Yan ang mga sinasabi ng maraming mga leader noong organized religion. Kaya sa mga pag-aaral natin, alam nyo maganda siguro na meron kami iparinig sa inyo. Meron kasi tayong napulot dito sa Facebook na daanan natin. Ito ay AI eh. Isang AI na parang sabi nga yung nakapicture dito parang taong grasa, tawag ng mga Pilipino taong grasa eh, no? Mhm. Pero yung sabi nga dito pinakikita dito hindi mahalaga kung ano itsura nung nagbe-message eh. Ano ba tinitignan kalimitan kasi ng tao kapag na earning? Pag nakadamit ng maganda, ayun ang pakikinggan eh, di ba? Totoo yan. Oo, Mm. kahit na puro kabubugukan yung sinasabi, pinakikinggan kasi naka-Amerikana o nakabarong, di ba? Mhm. Nado sa isang magandang television studio, naniniwala yung tao. Yung tao, hindi niya na iniisip yung mensahe. Ano ba sinasabi nito? Totoo ba sinasabi nito? Biblical ba talaga to? Yung ba talaga utos ng Diyos? Ha? Ito, pakinggan natin ha. Pakinggan Siguro natin yan. maganda, pakinggan nyo po ito. Maganda po ito. Ayan. Sige, simulan na natin. Sir, ang Mm. daming Mhm. yumayaman sa pagtatayo ng relihiyon. Pero yung mga miyembro, hirap na hirap pa rin. Tingin mo, pananampalataya pa ba yan o negosyo na? Huwag na tayo maglokohan. Magkaiba ang pananampalataya sa pang-uuto. Ang pinakamagandang negosyo sa Pinas, di Jollibee, mall o real estate. Ang totoo, relihiyon. Bakit ka mo? Una, tax-free. Wala kang babayarang buwis sa gobyerno. Pangalawa, product cost ay zero. Wala kang puhunan na produkto. Ang puhunan mo lang laway at galing mambola. Pangangatlo, at eto ang matindi, ang customer mo, yung miyembro na required magbayad linggo-linggo. Mm. Tawag dyan ikapo o love offering. Pero sa ibang sekta, kapag wala kang binigay na envelope, kokonsensyahin ka. Sasabihin sa'yo, ninanakawan mo ang Diyos. Nako. Aba, matindi. Ang Diyos na may-ari ng buong universe, na lumikha ng ginto at diamante, nananakawan ng barya mo, o baka naman si Alam mo, kapatid, bago natin ituloy yan, Mm. no? Tigil muna Totoo yan. natin yan. Tinitexto natin yan eh. Mhm. Ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Oo, sa mga ikapo. Tinuturo ng Oo. iglesia yan eh. So, Yeah. tama yung sinasabi ni brother, kahit na Oo. ganito itsura na tong AI na to. Pero yung sinasabi niya, tinuturo ng Totoo. iglesia eh. Di ba? Yeah. O, tuloy natin. pastor ang ninanakawan mo ng panggasolina sa sports car niya. Nako. Sasabihin nila sa'yo na pag nagbigay ka ng pera sa Diyos, yayaman ka. Pero ang totoo, sila lang ang yumayaman gamit ang abuloy ng mga uto-uto. Tinatakot ang mahirap na mapupunta sa impyerno o mamalasin pag hindi nagbigay ng 10% ng sweldo. Napakalupit nito. Ang Diyos ay hindi mukhang pera. Ang tunay Teka, 10%. Mm. Sabi ng iglesia, hindi namin ginagawa yan. Uy, kwentahin nyo nga yung mga abuloy nyo, tanging andugan, pasalamat, etc., etc. Mas higit pa sa 10% Higit pa, yan eh. 10%. Ha? Totoo yan. Pag nagkwenta kayo, hindi sasabihin, hindi kami nagte-10%. Oh yeah, pero higit sa kaya. Ano ibig sabihin? Kung ang kaya mo ganito, dagdagan mo. O, di mas higit pa sa 10%. Mhm. ninanakawan ay ang pamilya ng miyembro na imbis na ipambili ng gatas at bigas, napunta pa sa lifestyle ng pastor. Ang mga miyembro naglalakad sa initan Yun. papunta sa sambahan habang ang leader hindi madapuan ng lamok sa aircon na opisina. Mm. Sir, Totoo depensa yan. nila. Blessed lang daw talaga ang leader kaya mayaman. Masama bang maging mayaman kung lingkod ka ng Diyos? Walang masamang yumaman. Ang masama, yumaman ka gamit ang pera ng mahirap na naghahanap ng pag-asa. Ayun. Kumpara natin yung founder, si Jesus. Anong suot? Sandalyas at simpleng damit. Anong sasakyan? Asno o donkey o kaya naglalakad? Saan nakatira? Wala kang sariling bahay, nakikitulog lang. Trabaho, karpintero. Tapos tignan mo yung mga franchise owner o yung mga leader ngayon. Anong suot? Designer shoot, Rolex watch. Anong sasakyan? Land Cruiser na bulletproof. Minsan may private jet pa. Saan nakatira? Sa mansion, sa exclusive village na bawal pumasok ang mahihirap na miyembro. Anyari, bakit yung founder simple pero yung representative daig pa ang King of Saudi Arabia? Scam yan. Ayan.
Totoo to sinasabi Totoo nito din eh, yan. di ba? Yeah. Oh, may bahay sa Forest Park eh, bawal pumasok eh. Yeah. Yung nga mga katulong pipiringan pa eh para makarating doon. Oo, para makarating doon. Di Nakita ba? mo yan? So, Oo. yan mga kaibigan, mga kapatid, ano? Totoo sinasabi nito. Yung mensahe nito, kitang-kita natin. Binodorobo tayo ng ibang mga karamihan ng mga leader eh ng reliyon. Ayun, yung isa nakakulong, di ba? Dapat Mm. ikulong lahat yung mga yan eh. Di ba? Yeah, Bakit? dapat. Oo, puro pandurugas ang ginagawa eh sa mga mamamayan. Isipin mo ha, gusto nating ipakulong doon sa Pilipinas, sa Pilipinas gusto ipakulong yung mga nagnakaw nung kaba ng bayan, di ba? Sabi nga Mm. yung may mga ghost project, etc., na mga pagnanakaw sa kaba ng bayan na bilyon-bilyon. Eh itong mga leader ng reliyon, ha? Ano ba trabaho niya mga yan? Ang pinagtatrabaho yung mga mumunting mga ministro na sumasampalataya, pinapupunta doon sa mga bukid-bukid, doon sa mga mapanganib na lugar, tapos pinapag-rally pa, di ba? Oh, Mm. nasaan yung pinakapinuno? Ayun nga, sabi nga, yung pera ng bayan, yung pera ng mga miyembro. Oh, Mm. sinasamantala mo, Siya panggasolina siya mo. ang wika ay nasa kanyang kwartong, malamig 'no, air Oo, air condition. condition, Eh, di hindi ba? man lang madapuan ng lamok o langaw. Oo, yeah. Totoong-totoo yan. May swimming pool pa. Hindi naman marunong Oh, lumangoy. kung ikukumpara natin daw sabi niya, sa Kristo, ang sabi ang Kristo ang wika walang bahay na matutuluyan, nakasakay lang sa donkey, o 'di ba? Oo. Eh, itong mga religious leaders na ito, aba, nasa Forbes Park, nasa mga mamahaling mga lugar na hindi nakakapasok yung mga mahihirap do'n. Ano lang ibig sabihin, nagpayaman dahil do'n sa abuloy ng mga miyembrong naghihirap, pero siya Yeah. payaman ng payaman. Ayan, tuloy natin ang sinasabi niya. Ginawang checkbook ang Bible. Ang Ayun. sabi, magbigay para pagpalain. Pero ang translation niyan, magbigay ka para lalo akong pagpalain. Ayun. Ayun, Sir, pero hindi ba bakit po ang dami pa ring naniniwala? Yung iba nag-uutang pa para lang may maibigay sa gawain. Kasi binebentahan nila ang tao ng false hope o maling pag-asa. Mm. Ito yung tinatawag na prosperity gospel. Sasabihin sa'yo, kapatid, magtanim ka ng buto, seed money. Pag nagbigay ka ng 1,000, ibabalik ni Lord sa'yo 10,000. Teka lang, investment scam ba to o simbahan? Ginagawa nilang kasino ang langit. Taya ka ng taya, umaasa kang mananalo ng jackpot na himala. Pero sa huli, ang house leader ang laging panalo at ikaw uuwi kang luhaan. Kung totoo na Ayan. Tignan mo tinuturo rin natin yan eh. Kung ano ay mm, tinanim, siya niya nga anihin. Nagtanim ka ng oo, kokonti anihin. Nagtanim ka ng malaki. Di ba? yeah, Yung iglesia, mayroong konting piniskuno. Di ba? Pero yeah, yun din ang ginagawa. Hindi lang mahalata. Sino nakakahalata? Yung may utak. Katulad natin, kapatid na yung Erning. nag-iisip, yeah, Oo, tayo nga eh. Pagdating dyan sa pananalapi na yan. Ito, karanasan ko. Personal ko. Linggo-linggo, binabawasan niya ko ng sundry, ang tawag nila ron. Okay? oo, Kung ano man yung ibig sabihin ng sundry na yon, pera ko yon. Mula doon sa sweldo ko, ibinabawas yun linggo-linggo. Tapos pag nangailangan ako, kung halimbawa, nagkasakit o kung ang asawa mo manganganak, ayan, uutangin mo yung pera mo. kaninong pera yun? Sa'yo din? Pera ko. Kasi sandri ko iniipon ko yun Oo, di ba? yeah, Uutangin ko yon, tapos babayaran ko rin linggo-linggo. wow, Kala ko ba pera ko yon? Nakita nyo ba yung mga scammer na yan, di ba? mhm, Pero nung umalis na tayo dyan sa ministeryo, magkano kaya naipon ko simula nung 1982? Simula nung ibinigay mo sa'yo? 1982 to 2016, magkano kaya yung pera ko dun? Di ba? Di ba, sa inyo na lang yan. Di na namin kailangan yan. Pero yan, pera ang pinag-uusapan. Kaya tama ito eh. Ginagawa mo kanyan checkbook yung Biblia. Pinananakot Oo, mo yung langit, di ba? mhm, Kasi nga, para kang tumataya sa loto eh. Pag nag-aabuloy ka dyan sa mga yeah, religion na yan, kaligtasan mo yan. Sabi nga, nag-iipon ka ng saligan para, yes, pero mamaya malalaman natin kung ano talaga dapat na pag-ukulan nun para maging saligan yung ating inihahandog sa ating kaligtasan. Para makapanghawa ka sa tunay na buhay, totoo yun, nakasulat yun, pero sulat yun, paano mo gagawin yung handog? Saan mo dapat gugulin yung handog na yun? Para saan dapat yun? Ayan, malalaman natin. Tuloy natin si Tuloy Pogi. muna natin si Pogi.
Kaya nilang magpadami ng pera sa pamamagitan ng dasal at abuloy. Bakit kailangan pa nilang humingi sa mahirap? Dapat sila ang magbigay. Kung blessed pala sila, bakit pati lola na nagtitinda ng sampagita, pipigain pa ng barya? Sobrang kapal. Sir, saan po napupunta ang billion-billion collection na tax-exempt o walang buwis? Maganda yan. Sa pagpapatayo Kapatid na ng mall, hospital Nawala. at school na pag-aari ng relihiyon pero may bayad at mahal naman maningil. Ang simbahan ay tax-exempt dahil charity daw. Pero tignan mo, nagpapatakbo sila ng mga negosyo na nakikipagkumpetensya sa iba. Ang laki ng kita pero walang buwis na bumabalik sa gobyerno. Ang bilyones ay naiipon lang sa assets ng organisasyon habang ang mga miyembro na nagtayo nun ay nananatiling mahirap. Ito ang pinakamalaking loophole sa batas natin. Ang lupit ng business model, ang tinda langit, pero ang kinakamkam lupa. Tax-free ang kita, pero overpriced ang serbisyo sa eskwelahan at ospital. Tubong lugaw. Ang tawag dyan, hindi na relihiyon. Ang tawag dyan, holy business. Naku. Sir, paano po nagagamit ang Biblia para kontrolin ang mga tao? Pinipili lang nila ang verse na pabor sa kanila. Gusto nila yung sumunod sa namumuno, pero kinalimutan yung wag magnakaw. Ginagawa nilang panakot ang langit para bawal kang magreklamo sa impyernong ginagawa nila sa lupa. Sir, bakit po may mga relihiyon na galit sa ibang sekta? Dahil ayaw nilang mabawasan ng customer. Negosyo kasi yan. Kapag lumipat ka ng ibang relihiyon, mawawalan sila ng payer. Kaya sinisiraan nila ang iba. Tinatawag na demonyo o mali para bakuran ang mga miyembro nila. Ito ay brand war, parang Coke versus Pepsi. Hindi ito tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, tungkol ito sa market share ng mga mananampalataya. Sir, bakit po nakikialam ang mga relihiyon sa politika at nag-i-endorso ng kandidato tuwing election? Yan ang pinakasahog sa negosyo nila, power. Kapag ang leader mo, sinabihan kang, iboto nyo si politiko A dahil siya ang pinili ng Diyos, mag-isip ka na dahil ibinebenta nila ang mga miyembro sa highest bidder. Tingin sa inyo ay wholesale boto na tinitrade sa politiko kapalit ng pabor, pwesto at protection sa negosyo. Nawawala ang free will ng tao. Sinasabi nila, ito ang gusto ng Diyos, pero ang totoo, ito ang gusto ng leader kasi may deal kami. Ginagawang political machinery ang simbahan. Ang resulta, kahit kurap ang politiko, nananalo dahil sa utos ng sekta. Bakit pipiliin ng Diyos ang magnanakaw? Bakit pipiliin ng Diyos ang kurap? Simple lang. Kasi nagbayad si politiko sa leader nyo. Sir, kailan po magiging tunay na banal ang isang relihiyon? Magiging banal lang yan kapag ang pera ng simbahan ay ginamit para pakainin ang gutom, Yun. gamutin ang may sakit ng libre, at bigyan ng bahay ang walang tirahan. Di yan para sa Golden Cathedral o helicopter ni Pastor. Ang tunay na relihiyon ay pagtulong sa kapwa, hindi pagpapayaman sa sarili gamit ang pangalan ng Diyos. Kung ang leader mo ay namumuhay parang hari, habang ikaw ay namumuhay parang daga, hindi yan sugo ng Diyos, sugo yan ng demonyo. Kaya payo ko sa mga kababayan natin, ang tunay na Diyos nasa puso, nasa gawa, at nasa pagtulong sa kapwa. Wala sa bulsa ng leader nyo. Kung ang simbahan nyo ay puro pera ang bukang bibig, hindi yan House of God. Branch yan ng Bangko Sentral ng mga mandurugas na kawatang banal. Alam mo, sabi nga, yung mensahe nitong mga taong ito, alam mo, makaka-relate tayo eh. Totoo eh. Di ba sa lahat halos ng mga Totoo religion, ganyan eh. Kawawa naman yung mga mahihirap eh. Talagang, alam mo, pagka binasa mo talaga sa Biblia, no, mag-share nga tayo sa Biblia. Kasi iba rin yung nakakapag-share tayo eh. Hanapin muna Kasi natin ang ha. tanong sa kailan ang wika mababanal ang tao? Kapag yung abuloy Yeah, ay ipinagtulong sa kapwa. Yung walang Mhm. bahay, ipinagpagawa ng bahay. Di ba? yeah, Yung mga Yeah. mahihirap, binigyan ng tulong. O yeah. kaya, di ba? Yun ang Tama yun eh. sa relihiyon. Actually, biblical yun eh. Di ba? Yun ang biblical Basahin natin. talaga. Biblical yun eh. Naganap pa yan nung panahon ng unang mga tagasunod ng Panginoong Yahusya. Yung mga Yeah, patawagin ay Kedoshim. Ito, banal. pakinggan natin yan. No? Ito, nakikita nyo na po ba yung aking sinishare? Ayan. Sige, basahin natin. Ayan, ito. Sa, ano yan, sa unang Korinto 16. Ayan, sa uno. Siguro, ilakihan natin ng konti. Ayun. Teka, sumobra laki. Hindi na makita yung dulo. Ayan. Now, concerning the collection of the Kedoshim. Kedoshim means the saints, no? Kedoshim. As I directed Messiah's communities in Galatia. Yung mga komunidad ng mga Yan ay ecclesia ecclesia, yan. no? Ecclesia. Community, ecclesia ni Mesias, ni Messiah o ecclesia ng Kristo
o eklesiya ni Yahusha. Ayan, Correct. community. Ano ang bilin? Sabi nga, concerning the collection for the Kedoshim, doon sa mga banal. Kaya naghahandugan sila, ito nga, on the first day of the week, let's each of you set something aside, saving up whatever is gained, so no collections take place when I come. Then whenever I arrive, I will send whomever you approve with letters of introduction to carry your gift to Jerusalem. It is advisable for me to go also. They will go with me. So, concerning the collection for the Kedoshim, para yung collection nila, yung kanilang handugan, kapatid na Erning, para po doon sa Kedoshim o doon sa mga tagasunod ng Kristo. Ayun. Doon sa nangangailangan, ano po, yun ang ano dyan eh. Yun ang sinasabi na pag... Yun ang purpose. Oo, yun ang purpose. Kaya tama yung sinasabi nito eh. Yung tunay na reliyon, pagtulong yan sa mga mahihirap, doon sa mga nangangailangan. Kaya noong una, nag-abulo yan ng mga unang tagasunod ng Kristo para tulungan yung mga taga-Jerusalem na inuusig at yung iba pang mga nangangailangan. Yun ang focus. Oh, kaya sa bagong tipan, tingnan nyo nga kung merong iniutos ang Kristo, magtayo ka ng kapilya o ng katedral. O lahat ng organized religion, meron kayong mga simbahan. Ano yan? Realty business yan. Di ba? Diyan nyo ini-invest yung pera. O sabi nga, yung pera niyan, pagka katunayan na investment lang yan. Eh kapag mataas ang ano, binibenta di ba? Oo. O At binibenta. saka ang ginagawa nila, buy and sell eh. Di ba? Meron yeah. yata sa Kansas City, meron yata silang binili doon na para doon nila itinayo yung kapilya nila. Dating punerarya yata yun. Meron. O, yung lumang kapilya, alam ko yun, nangasiwa pa ako doon eh. Umiik-ik yung mga sahig eh. Tsaka amoy patay. Ano? Amoy Dati, formalin ibig eh. sabihin, dating punerarya. Talagang binili. purinarya yun. Tapos binenta na uli. Bumili Oh. ng bago. Naku, Sino bumili ng puneraryang yun? ewan ko kung sino bumili nun eh. Basta nung pinagbili na nila yun, ewan ko kung sino bumili. Pero binili natin yon. Tapos Ng ginawang iglesia. kapilya, dating purinarya. O pagkatapos nung nakita nilang hindi nila maayos, hindi nila magawa, binenta uli nila. Siyempre, meron ng konti tubo yun. O, Yeah. tapos bumili ng isa pa. Nako, doon naman sa nabili, nako, may masamang Ano? espiritu. Mayroon doong anak na kadiwa yata o kadiwa na inalihan ng masamang espiritu. Alam mo, usapan yan doon sa distrito namin noon eh. Nung nandun kami, totoong nangyari yan. Ngayon, sabi nga, yung masamang espiritu nasa Biblia rin naman yan di ba? Kaya, inalis yun, binenta yung purinarya, bumili ng kapilang may masamang espiritu. Bakit nga? Kasi nga sabi nila yan lang yung mga kapilang yan Yung mga reliyon na yan, sa demonyo lahat yan Ayun nga yung sinasabi nito. Sinasabing sa demonyo daw, mali yung itinuturo ng ibang reliyon. O, di ba? Ngayon, kung sa demonyo yan, ba't binili nyo yung kapilya nila? Tapos pininturahan nyo, inihandog nyo doon sa Diyos. Na di umano'y tunay na Diyos sa sinasabi nyo. So, nonsense di ba? Yung mga pinaggagawa. Kaya tayo nagising tayo Dahil inisip natin yung mga bagay na yan. Tingnan nyo yung mga yan, pamilya na yan. Mayaman na. Hindi na maghihirap yan, brother. Hindi na maghihirap yan. Sino naghihirap? Yung mga, sabi nga nagtitinda ng sampagita, pati barya, pinipiga. Oo, diba? pinipiga. Yan yun Ito yung sinasabi niya, lahat biblical. Hindi ho kuro-kuro o hindi pagbibintang. Maraming ganyang religion ngayon. Yung iba naman, na pupunta doon sa extreme, na ang religion nila, gawin natin itong gobyerno. Armado tayo. Ang ayaw sumunod dito, tepokin natin. Yan, nangyayari sa Iran ngayon. Di ba? Pinapatay yung mga, sabi nga, yung nagrarally laban sa kanila. Sabi ang balita, itong pinakahuling balita, nasa 12,000 o more than 12,000 na halos mahigit pa. Mahigit pa sa 12,000 12,000 in counting hanggang ngayon. In counting, isipin nyo, mga 12,000, mamatay lang na isa, dalawa. Buhay yun ito, 12,000 na tao pinatay dahil lang doon sa religion na yan. Di ba? Yan yun mga kapatid. Yung relihiyon na may hierarkiya at bureaucratic, no? Yan ang kinauuwian yan. Kasi pinag-aralan natin, ang tunay na relihiyon, hindi ho organisasyon. Kasi ang reliyon, ang ibig sabihin, religare,
to bind back or to reconnect with God, the only way to God, and there is only one way to God, the Christ, Yahusha. Ayun. Yeah. Kaya ang ating relihiyon ay si Yahusha. Siya, sabi niya nga kung gusto niyo maging disipulo ko, di ba? E di, tanggin niyo ang sarili niyo, pasanin niyo krus niyo, at sumunod kayo sa akin. Sumunod ka sa akin. Kaya tayo, sinusunod natin ang Kristo. Ang Kristo. Ang ating sinusunod. No? Ngayon, dagdagan natin yan. Kasi noong araw, naniniwala tayo na sa atin ang pangalan ng kaligtasan. Ano yung pangalan? Pangalan daw na Kristo. Mm-mm. Alam mo, talagang nadaya tayo ng gusto dun eh. Bakit ka mo? Totoo yun. Hindi natin nag-iisip eh. Hindi naman pangalan yung Kristo eh. Ang pangalan ng Kristo ay Yahusha. Kaya Tama. sabi doon ang manganganak siya ng isang bata at ang pangalang ibibigay mo sa kanya, Kristo ba? Hindi. Hindi. Yahusha ang nakasulat. Katapos nung nandun na si Yahusha ay ginawang Panginoon at Kristo. Kristo. Paano naging pangalan yung Kristo? Ginawa siyang Kristo. Mesias, Messiah, Anointed One, or Pinahiran. Christ. Diba? Tagapagligtas. Panginoon siya, ginawa siyang Panginoon, ginawa siyang Mesias. Hindi yun ang pangalan niya. Pero pinagduduldulan nung mga preachers yan. Hinahamo namin kayo, mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Diba? Na dati namin kayo mga kasama. Sige nga, patunayan niyo yung Kristo pangalan. Na Hindi yung personal. sa kahulugang noun pangalan ng tao. Hindi. Yan ang ibinigay na tungkulin sa kay Yahusha. Ginawa siyang Kristo. Ang pangalan niya, Yahusha. Ano yung pangalan na yon? Mahalaga ba yung pangalang Yahusha? Walang ibang pangalan na ibinigay sa ikaliligtas ng tao kundi ang pangalan Yahusha. Yeah. Ang sabi pa ni Yahusha, ang pangalan mo na ibinigay mo sa akin. Kaya Yahuwah, Yahusha. Pinagtatawanan pa nung ministro nyo dyan yan di ba? Pinagtatawanan mo. Una, kulang-kulang naman ang isip mo. Di ba? Kulang ang impormasyon mo. Hindi yung isip mo pala, yung impormasyon mo. Kulang. Kulang yung impormasyon mo. Pinagtatawan mo yung pangalan ng Diyos. Hindi tama yon. Ngayon, hindi naman kami nagagalit sa iyo. Nagbibigay lang kami ng punto. Kaya, sa tunay na reliyon, ang hierarkiya, ito, Ama, Anak na tagapagligtas, tagapamagitan at ginawang Panginoon at Kristo, tayong lahat ay magkakapatid. Yan. Amongst us, there should be no hierarchy. Di ba? Oo. Nung panahon, kapatid na Jeriel, ng tatay nitong kasalukuyang TP raw, anong tawag natin sa kanya, no? Noon, ang tawag natin, Sir. Di ba? Tapos, nung buhay pa siya, Sir ang tawag natin. Sir ang tawag natin. Tinatawag nating Sir. Pagkatapos, itong anak, bago siya naging ewan ko kung yan pa rin ang tawag niya sa kanila ngayon, ang tawag natin dyan nun, boss. Di ba? Boss. Di ba si Bossing? Ayan. Akala ko ang bossing nun si Vic Soto Hindi, may boss din dyan. Yan, yung tipi nila ngayon. Kapatid na Erning. Kaya dito sa ating ini-entertain na tanong, did God Yahuwah intend for religions to have a hierarchical and bureaucratic leadership? Hindi hinangad yan ng Panginoon Diyos kahit kailan. Ang sabi po rito let us read Mateo 23, kapatid na Jeriel. Sige. At i-share yung Mateo na yan. Sa Mateo 23 yata, kung di ako nagkakamali. Mateo 23. Sige, tingnan natin. Ito po, Matthew 23. Ito na. 23, 8, 9. Ayun. But you are not to be called rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Teka muna, kapatid na Jeriel. Kapatid na Jeriel. Hindi ba yung sir
teacher. Katulad, Mhm. di ba Yeah. hi sir, hi ma'am. O di ba? Ano sabi niya? Mhm. But you are not bawal to be Yeah. called rabbi, for one is your teacher. Isang ating sir, isang Yeah. ating guro. Sino Isa yon? lang. Ang Panginoong Yahushua. Tayo, ano tayo? Ayan, nakasulat. Yeah. And Kaya hindi you, man tinawag ito pa kasi pag San Webe binasa mo, and call no man on earth your father. Yung Katoliko naman ang bumanat diyan, di ba? oh, Doon sa bakit? una, oh, Oh, yan, tinatawag mong sir, di ba? mm, Tinatawag. Alam mo, kapatid na Erning, pag binasa natin yan sa unang Pedro, no? Sa unang cinco. Pedro 5:3. Tingnan nga natin yan. Unang Pedro 5:3. Eto, ha. Basahin natin sa unang 1 Peter 5:3. Ayan. Sabi dito, ito, don't lord it over those appointed to you, but become examples to the flock. Yan. Yan ang isang preacher. Maging ehemplo ka doon sa community, di ba? Sa Mm, community ng tagasunod ng Kristo, doon sa eklesiya. Maging ehemplo ka doon. Yan ang sinasabi. Hindi ka dapat maging lord. Ayan. O sa ibang salin natin tingnan. Dito sa ito, yan oh. Ito, sinulat na natin. First Peter, mm. NASB. Nakikita po ba ninyo yan? Yeah. Lord. Tapos yung NASB, domineering. Ayan. Eh, masyado ka dominado eh. Puro ka utos. Pati Yeah. pagtitexto kapatid na Erning, tingnan nyo sasabihin, mga kapatid, hirap na ba kayo? O ba't hindi niya Ah, sama ang sarili niya? kasi hindi siya naghihirap eh. Tapos Oh, itataas ang kamay. Tinataas kong kamay ko. Ama, abutin mo sila. O di siya kasama. oh, Ha? Ang galing umarte, di ba? Pang Hollywood, pwedeng tumanggap ng Oscars Award kung dito sa mm, Amerika. O sa Pilipinas, pamas yata yun. O di ba? Pwede. yeah. Domineering. O tapa, ito pa sa CEB, don't be bossy. Ay, ba't ang tawag sa'yo, boss? Boss ang Oh, tawag sa payat atin. ka naman. Sir, boss. Boss, don't be bossy to those people who are in your care. Yan ang dapat na makita sa mga nagtuturo, sa mga nagli-lead ng pananampalataya. Hindi ka bossing. Okay? Pero doon, bossing na bossing. Meron. Kung saan nila, minsan pa, meron pang sinabi yung dati na sabi niya tungkol doon sa abuloy, meron daw humihiling na asawa ng ministro na ganito, ganon, humihiling ng ganito, ng dagdag, etc., etc. Ano mo sagot niya sa atin, nung sa Ano klase sagot? natin? Ang Yeah. sagot pwede ko bang ipamigay ang pera ng iglesia? Naku, Sagot natin ngayon, pwede, Brad. pwede. Oo. Sa Nasulat yan eh. nangangailangan, ipamigay mo yan. Bakit iniipon mo? Bakit ginagawa mong negosyo yan? Di ba? Oh. Mhm. Ngayon, sasabihin ng mga member niyan, wala na kayong pake. Wala talaga kaming pake kung ano gusto nyong gawin dyan sa pananalapi nyo. Pero, ang sinasabi natin, yung nakasulat. Di ba? Ayon ba sa nakasulat yung ginagawa nyo? At yung inyong sinasampalatayanan? Masakit ito. Pero, totoo eh. Katulad nung sinasabi nitong taong grasa, sabi nga doon sa ating pinakinggan kanina. Di ba? Totoo lahat Mhm. yun eh. Tingnan nyo, yung mga leader ng reliyon, ang daming sinasamantala eh. Di ba? Lahat na. Lahat sila pare-pareho eh. Sa organized religion, it's the same thing. Kahit anong religion yan. Dyan lang sa inyo, kapatid na Erning eh. Tingnan mo nga kung makakapagtayo ka dyan sa downtown ng magandang building na hindi aprobahan ng Baptist Church. Totoo yun. Yeah. Ah, Kailangan may approval. kasi sila may hawak eh. Di ba? Sila may hawak yan. Dito Sila sa may hawak eh. Ganyan sila kakapangyarihan. Totoo yan. Sa makatwid, ang mga relihiyon na yan, ano po, organisasyon na theocratic. gusto may kapangyarihan, maraming pera, ayan, yung ba ang talagang relihiyon? Ngayon, ang mga tao, pag hindi nag-iisip, ngayon may freedom naman tayo dito eh. You are free to join them or you are free to follow the Christ. Correct. Yeah. Ayan yan eh. Kami po, wala tayong membership dito. Hindi namin kayo pwedeng itala as a member. Ano po ang religion nyo? Anong klaseng religion yan? Sabi ng Christ, you want to be my disciple? Ang liwanag eh. Di ba? If you want Yeah. to be
if you wish to be my disciple, if you wish, kung gusto mo, di ba? Oh, if you wish to be my disciple, you care, sabi nga, deny yourself, yung kung ano man yung gusto mo, i-deny mo, ano pa, carry up your cross, and then follow me. So you have to follow the Christ. He is your religion. That's what we need to do. I don't need to register anybody. We don't need an organization. What we need is to follow the Christ instruction na Correct. nakasulat naman sa Biblia. Para Mhm. saan pa ho yung mga preachers na yan? O di pakinggan nyo lahat. Di ba? After you heard those preachers and then read what they preach and make certain that what the Berean did, you will do also. Kaya nga itong pamagat ng program natin, Berean, 1001 Berean questions. Keep on asking questions. Di ba? So that you can come up with the truth. Kasi alam niyo po, kapatid Erning, sa akin, personal Mhm. natin, kapag ka pinagtatanong mo ang isang bagay, kung yan ay truth, it will stand. If that is a lie, it will certainly collapse. Sa kadamihan ng tanong, malilito yung mga nagpipreach. Di ba? Katulad na limbawa ng Mateo 18:18. Sabi nila, pag tinala ka ng pamamahala sa lupa, itatala ka sa langit. Pag binura ka sa talaan ng iglesia, buburahin ka sa langit. Hindi ka na maliligtas. Anong talata ho yan? Mateo 18:18. Teka muna, unang tanong. Ang nakasulat dyan, ano man. Pero ang konklusyon nyo, sino man. Di ba? Ikalawa, ang nakasulat dyan, maliwanag din. Tali. Paano naging talaan? Yung tali, naging tala. Di ba? Basahin nyo sa Amplified. Maliwanag, inamplify ang words para maintindihan ng marami. Basahin nyo yung 15. Kasi yun po, 18 eh. Basahin nyo sa 15. Ang pinag-uusapan doon, pagtatalo ng magkakapatid. Ang 18, inaatasan yung mga mag-aayos ng problema kung paano nila aayusin ang problema. Kung paano Correct. sila, Tama hindi yun. pa Yun ang paano tama. sila magtatala. Nako, ang tawag nga natin dyan dito sa ating programa, yan po ay bogus na Alert. doktrina. Kaya ang sabi pa rito sa God's Word, don't be rulers over the Yeah. people Hindi ka entrusted to dapat you. ruler. Ruler? Ayan. Hindi ruler siya eh. Ruler eh. Oh yeah. Sabi nga utos ng utos di ba? Yeah. Utos, walang ginagawa yan kundi mag-utos, mag-atas lang. Sila lahat. Ganyan yan Kaya alam nyo, ang tao, you have freedom to choose. God gave us that freedom. You have freedom to choose between life and death, between curse and blessings. Meron tayong freedom. Ngayon, kung ikay napunta dyan, choice mo yan. Di ba? Kung sabi nga kapatid na Erning, kung gusto ng tao na siya ay maniwala sa hindi existido, you are entitled to do that. Pero Yeah. kami, hindi na kami maloloko dyan. Bakit kamo? Inimbestigahan namin mabuti yan Dati rin kaming kasapakat. Di ba? Tayo, nagtuturo tayo nung gusto nilang ipaturo. Pero bandang Totoo. ulit, teka muna, yung mga tinuturo natin, puro panggagancho sa tao ito Oo. Di ba? Oo. Pangungwarta. Isipin mo, sasabihin mo, tayo lang ang ligtas. Tapos meron yung pang-ministong isa dyan, ano sabi? Meron pang second chance. Brad, hindi lang second, third, fourth chance. Chances. Maraming chance. Ang daming chances na binibigay ng Diyos para ang tao maligtas. Nakasulat sa Biblia, ibig niya na ang lahat ay maligtas. Kaya lang, ang titigas ng ulo ng tao Kaya, naglagay ang Diyos. Ngayon, pinakahuli, alam niyo yung, sabi nga para mapilit na lang ng Diyos ang tao. Gusto ng Diyos, gusto ko talaga maligtas itong mga to Ano na ginawa? Magtatatag ako ng millennial kingdom. Ayan, di ba? Gagamitin niya ang Oo. anak niya. Gagamitin niya yung anak niya para kayo pamunuan. Pamumunuan kayo sa pamamagitan ng pamumunong may kamay na Bakal. bakal. Naku, yun ang gagawing pamumuno ng Kristo. Kaya inuunahan na ng demonyo ngayon di ba? Yung tinatawag na Antikristo. Gusto na niyang italim doon sa kung saan uupo ang Kristo. Uunahan na ng demonyo di ba? Ay, inuunahan na. Ah, Pinagayak na Kaya
malapit na talaga, brother. Yes, Kaya totoo yan. habang papalapit tayo diyan Mhm. sa pagtatayo ng third temple, sapagkat sa ngayon magbasa kayo, mga kaibigan, Mhm. kailangan maging malawak ang ating pong, kaalaman sa mga nagaganap ngayon sa pagkasalukuyang panahon. Sapagkat ang third temple po ay itatayo na, maaaring nag-uumpisa na. Bagaman ang Israel ngayon ay ginugulo, pero matutupad at matutupad pa rin ang panukala ng Panginoon Diyos. At yan nga, no, pagka naitayo na po yan, ay ibig lang sabihin, malapit na ang Mhm. rapture. Sapagkat ang kasunod niyan ay ang 7 napakatinding kapighatian, 7 taon na Mhm. matinding kapighatian, kapatid na Jeriel, na Yes. ngayon ay inuumpisahan na sa China, eh. Bumili doon Mhm. sa grocery, wala siyang cash, wala siyang, debit card o credit card. Brad, alam mo, ipinatong lang niya yung kamay niya, nandoon sa daliri niya, nandoon yung mga chips. May chips na, ah. Mhm. Chips na, brother. Isipin Naku. mo, ang sabi ng Biblia, ang sabi, pag hindi ka tumanggap ng tanda ng hayop, yung Antikristo, Mhm. ay hindi ka makakabili, hindi ka makapagbebenta. Mhm. Makatuwid, pag wala kang tatak nun, at pag wala ka noong chips na yon na ibibigay ng Antikristo na yan ang pinakahuling Antikristo, Mhm. kapatid na Jeriel, na yan ang siyang bababa ang Kristo para sugurin niyang Antikristo na yan, Yeah. eh. Mhm. Kasama yung mga leader ng mga bansa na ayon sa hula ay paliligiran nila Israel. At saka darating ang Panginoon Diyos kasama ang laksa-laksang mga banal at yung mga anghel. At sa pamamagitan ng pag-ihip ng ating Panginoong Yahushua, malilipol ang mga general. Pag binasa niyo sa Apokalipsis, ang mga kapitan, mga kasundolahan, at kakalat ang mga dugo, sa kalsada, kakainin ng mga hayop, mga ibon, Yeah. ang Mga kanilang mga ibon. bangkay. Alam niyo Kaya sabi nga, eh, 'pag mm, pinag-aralan niyo 'yan ano, kasi hindi naman itinuro sa'tin hindi hindi naman natin tinuro sa tinuturo atin. nung tayo'y nandiyan pa sa iglesia. Kaya dun sa iglesia ni Cristo alam niyo mga sabihin namin sa inyo, ang daming kulang ninyong alam, 'no? Daming kulang kahit yung mga ministro. Yung mga ministro diyan, ang itinuro sa inyo yung gusto lang nilang malaman, okey? Pero actually 'pag nag-research kayo, basahin niyo sa Isaiah, sa 65 ng Isaias, bagong langit, bagong lupa. Sa Jeremias mababasa niyo rin yun, bagong langit, bagong lupa. Pero hindi yun yung bayang banal na itinuro sa'tin na kalsada ay ginto. Sapagkat doon sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem, bayang banal din yun, yun ay magkakaroon pa ng procreation. Meron pa pong paglalang doon, may manganganak pa doon, may mamamatay pa ron, may mag-aasawa pa ron. At ang Mm. maganda doon, wala nang mabangis na hayop. Ayan, wala nang magnanakaw. At wala na rin pong military. Sundalo, Sabi wala doon na. sa Biblia, makaliwanag na yung kanilang mga pandigmang kasangkapan ay magiging pang-araro. Ay, naku. Oo, gagamitin Di sa ba? agrikultura. Gagamitin sa agriculture na lang. O, ayan po. Mm. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Hindi natin alam nung tayo ay iglesia ni Kristo. Bakit? Kasi nga, hierarchy, bureaucracy, ang leadership structure. Mm. Hindi nila ituturo lahat. Kasi pag itinuro nila lahat, 100% aalis ka dyan. Bakit ka mo? Sigurado. Hindi mo kailangan ng organized religion. Okay? Hindi mo kailangan yan. Kailangan mo sundan mo ang Panginoong Yahusha. Sundan mo. Naniniwala ba kayo sa malayong silangan? Natural! Totoo rin yan. Nakasulat di ba? Yeah. Naniniwala ba kayo? Mga pulo ng dagat? Abay, oo, may hula talaga dyan. Naniniwala ba kayo? May isinugo doon? Meron! Pero hindi siya yung huling sugo. Ha? Pag sinabi, sugo sa huling araw, siya na ba yung huli? Aba, oo, wala nang iba. Bakit napalitan pa ni kapatid na Eranio Manalo kung siya na pala yung huli? Mhm. Nonsense, di ba? So, isinugo siya for a particular purpose. We believe that. Hindi natin maaalis yun kasi hinuhulaan din yung malayong silangan, mga pulo ng dagat Hinuhulaan yan Pero may hula din tungkol dyan sa mga pulo ng dagat. Yung mga taga riyan tatalikod. At dito naman sa west, tayo na magpupuri sa pangalan ng Diyos. Yes, Yan naman tama, ang katapat dun. makatuparan ng hula. So, maraming dapat tuklasin.
ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga Protestante, Saksi ni Jehovah, Mormon, at tignan ninyo ang structure nila, ang leadership structure nila. Makikita nyo, it's all about power, it's all about money. Yun ang makikita mo dyan eh. Hindi ba? Ang Kristo, sabi nga nung nagsabi kanina, nakasandalyas lang eh. Katsinelas. Ang sinasakyan, donkey. Yeah. Sabi niya. Donkey, sabi niya. Oh, donkey sinasakyan. Walang bahay. Ang trabaho, karpintero. Di ba? Oo. Oh, Isipin mo. nakikitulog lang. Oh, totoo naman yun eh. Actually, saan nga siya nagpupunta eh. Nandun siya lagi sa paborito niyang lugar, yung halamanan ng Getsemani at saka doon sa bundok ng Olibo. Di ba? Mhm. Oh, doon sila nagpapahingi. Oh, nakita nyo? So, Pero ang itong Kristo, mga leader ng relihiyon oho, na organisado, aba, air condition, palasyo, malapalasyo bahay. sabi nga, para kang ano yan eh. Kaya ako nag-aandog kasi sabi ko sa amin eh, nakasulat po sa Biblia eh, nag-iipon ng saligan para sa tunay na buhay pagka nag-ahandog. Oo, pero yung handog mo, pantulong, hindi pang invest. Okay? Pantulong, hindi pang invest. Hindi yung gagawa ka ng university. Copycat ka masyado eh. Sino kinopya mo? Oh, kinopya mo Iglesia Katolika. Pero hindi mo kayang talunin yun. Mas magaganda eskwelahan nun. Di ba? Ateneo, Walang bayad. San Beda, Letran, De La Salle. Oh, magaganda yung mga Santo Tomas. Magaganda ang kanilang mga universidad. Kesa doon At sa saka iraan nyo. mayroong university na sa Pilipinas, ang may-ari ay hindi niya pinagbabayad yung mga estudyante, kapatid ni Jeriel. Oh, meron ganun. Tsaka meron ding ospital na ganun. Doon yata sa Lanao yun. Ha? Oo, hindi tayo nagkakamali. Parang ganun. Ginagawa nila yun. Sa makatwid, alam nyo, kapag ka ang isang relihiyon ay tumutubo na o nagninegosyo na, Nako. mag-isip-isip tayo. Isip-isip Hindi tayo. yan yung sa Diyos. Hindi sa Diyos yan. Kasi ang Diablo, napakahusay niyan eh. O, gagamit ba ang Diablo ng hindi maporma? Sabi nga eh. Di ba? Siyempre yung maporma. Di ba yung gagamitin? Yeah. Di Sabi nga ba? ng taong grasa, kung Mm. pinaasa kayo sa langit, kaya tinatakot kayo rito sa lupa. Impyerno Yeah. kayo. Sabi nga eh, pinananakot kayo na pag hindi kayo sumunod, Oo. maiimpyerno kayo. Yan yung impyernong yun. Yun ang kanilang ginagawa. Oo. Di ba? Yan ang Correct. sinasabi nito. Ngayon dito, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ho kami naninira. Gusto nating mag-isipan tao. Pinupukaw namin ang kaisipan ng marami. Kasi ganyan din kami dati. We just follow, we just obey. Ang tawag nga sa atin noon, gullible people, we believe everything they say. Oo. Di ba? Yes. Ang totoo, ganun din yung sinisigaw ng mga pinanood nating mga ministro, saan man kami padala. Di ba? Oo. We Parang mga go wherever you want us to go. Parang nagchat-chant ng gera eh, di ba? chat, Ganon din kami dati. Ngayon, saan nagsimula yan? Aba, nung hindi natupad yung pangako ng Diyos na pagpapalaing ko, ikaw, sa ikatlot hanggang sa ikatlot, ikaapat na saling lahi mo kapag sinunod mo ang utos ko. Bakit hindi pinagpala? Ba't nagkagulo? O nag-isip na tayo, ano po dahilan? Maynila Bakit ba? nagkaganon? Unti-unting ipinakita ng Diyos. Ito ang aming nakita ngayon. Di po ba? Ito ang aming nakita ngayon na mga pangyayari at nagaganap at doctrinal. Ay, ito pala. Doctrinal. Talagang sa Doctrinal Biblia. talaga. Kaya hindi ho ang inaatake natin yung kung ano gagawin nila, kung ano yung kanilang negosyo. Hindi. Ang inaatake natin, ano yung doktrina. Oo, dapat maghandog ang tao, kapatid na Erning. Walang Utos masama yun. magabulo. Utos ng Diyos yun eh. Pero saan mo Sana gagamitin? pupunta. Dapat Yun. mong gamitin sa pagtulong sa kapwa. Tama si Kuya Taong Rene. grasa. Di ba yun? Tama siya. Kung mapapanood nyo itong taon to, matatawa kayo doon sa itsura niya eh. Kasi nga AI eh. Pero tama yung sinasabi niya. Ang tunay na reliyon yung mabuti kang tao. Yung iniibig mo ang Diyos. At tumutulong ka sa kapwa mo, lalo na yung nangangailangan. Ang mga unang tagasunod ng Kristo, nag-abulo yan para itulong doon sa ibang mga kapatid na nangangailangan. Lalo na yung nasa Jerusalem
na pinupok ng maraming pag-uusig. Mm. Kaya gusto nilang damayan at tulungan. Ayun yun eh. Hindi para magtayo ng building, magtayo ng paaralan, magtayo ng ospital. Hindi yan para dyan. Sabi nga nito si brother, nakikipagkompetensya kayo, unfair competition eh. Bakit? Yung ibang mga, katulad halimbawa ng University of the East, para Eastern University, nagbabayad ng tax. Kayo. Hindi, tax exempt. Di ba? Tax free kayo? Ganun ba yun? Oh, yan. Matindi. Kaya sabi nga, gobyerno, no? Medyo aksan nyo na yung mga yan. Nagninegosyo naman eh. Di Ang ba? negosyo na. Nagninegosyo Tapatan naman nila yung mga ng yan eh. tax yan. Tingnan nyo nagtayo kayo ng, merong dyan, yung nakakulong na, nagtayo ng arena. Di ba? Mm. Saan niya ginagamit yun? Ewan ko. Pero yun din yung iglesia rin. Nagtayo rin ng arena. Para medyo makaiwas ng konti, pangalan natin sa Philippines. Ah, Ang galing no? Philippine Pangalan Arena, sa galing. Philippines. Pero ang tanong, may tax ba yun? Wala. Nakikinabang ba Philippines? Hindi, Ha? sila lang. Yung Oh, iglesia lang. kung nakikinabang ang Philippines, good. Kung hindi, kailangan makinabang ang Philippines, di ba? Yeah. Tax. Sabi nung unang inano yan, yung kanilang si Tisoy, di ba? Si Tisoy Mm. na ministro nila. Ano sabi? Hindi po natin ito gagamitin sa hindi angkop sa pananampalataya namin. Naku Bakit po. nag-concert si Katy Perry dyan? Naka-two-piece. Tapos maraming, mga Egyptian Diyosa. gods pa yung nandyan. Mm. Magkano binayad niya doon? Magkano isang ticket? Magkano kinita niya doon? Yan yung mga bagay na yan. Di ba? Kaya, religion kayo, may hierarchy kayo, may bureaucratic leadership structure kayo, dapat kayong managot sa gobyerno. Yan lang Dapat yan eh. lang. Hindi ito paninira. Yan ang tama. Kawawa naman yung ating bansa, kapatid na yung Pilipinas, Mm. nakakahabag. Di ba? Bagay, hindi Oo. na natin bansa yan dahil tayo inilagay na ng Diyos para maging mamamayan ng bansang ito. Narito na ang ating puso. Ang dugo natin na nananalaytay, dugong galing doon sa Pilipinas. Ang puso natin ay puso ng Amerikano. Ang ating isipan ng tagasunod ni Yahusha. Kasi yun ang Correct. mahalaga eh. Ang isip po namin kay Yahusha. Doon namin kayo, yan ang pinakikita po natin dito sa ating programa. Makita ninyo yan. Huwag tayong madaya. Isipin mo, politiko nandadaya. Leader na reliyon, nagsisinungaling pa rin. Di ba? Oo. Nandadaya. Ang daming nasasamantala eh. Di ba? Ilan ang na-rape ng mga, yung mga boys dito. Nagbabayad yung kanilang mga pare. Di ba? Nagbayad ng ilang milyon para yung iba nakulong pa. Bakit kamo? Kasi yung tao nagtitiwala sa isang spiritual leader. Kaya kami po, ang aming inihiling sa mga tagapakinig, ang tignan ninyo, hindi yung preacher, ang tignan ninyo, yung pong mensahe. Yun ang inyong sundan. Oo, Tinuturo. yung itinuturo. Preacher, ayan, sabi nga kapatid na Erning, pag ang preacher, namatay na, may kapalit na iba, di ba? Meron. May kapalit na iba yan. Magpapatuloy ang pagtuturo. Kaya ang mahalaga, hindi yung preacher. Ang mahalaga, yung message. Yung mensahe. Yung mensahe. Mhm. Kaya dito sa ating ginawang pagsagot na ibinatay natin sa Biblia ay maliwanag po na walang hierarkiya at hindi po bureaucratic po ang leadership sa Ecclesia. Ecclesia, tawag doon. Ganun yata ang Ecclesia, pampigas yeah. nun. Ecclesia. 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 Mhm. Mga katuwid, ang ating pong pagsagot na ito, kapatid na Jeriel, ay hindi para patamaan ang anumang relihiyon, Hindi. kundi ito po ay para malaman ng iba ang hindi pa nila alam sapagkat hindi itinuro sa kanila eh. Di ba? Yes. Masama naman kung ating sasarilinin ito. Sapagkat ang Kaya sabi, nga. sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y nagiging kasalanan sa kanya. Alam Exactly. nating tama at mabuti ang i-share natin yung katotohanang ipinakita sa atin ng Santong Espiritu na yun naman ang ating layunin i-share, di po ba? Mhm. At hindi natin sinyer yun, mananagot tayo sa Diyos. Exactly. Bakit? At Hindi natin sinyer yung pinakita niya.
Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang inyong tinanggap ng pabulong ay inyong isigaw. Sa Oo, taas ng bubong. sa bubong. Di ba? Bubong. Ibig lang Kaya sabihin, takyat. pag sinabing bulong, ikaw lang nakarinig, ikaw lang nakakaalam nun. Ang sabihin nyo doon sa isigaw nyo sa bubungan nyo, ibig sabihin, i-share natin sa Yeah, share. sangkatauhan. Kaya Kaya alam nyo, ito, mga kapatid, kahit tayo po ay maliit na boses lang, pero sa pamamagitan po ng ginawa ng Diyos na pagtupad ng plano niya at hula na ginamit niya mga propeta noon, sa mga huling araw ay lalago ang karunungan ng tao. Itong teknolohiyang ginagamit natin, ito'y sistema ginagamit ng Panginoon Diyos na kasangkapan para kahit itong maliit na boss nating dalawang ito ay kakalat ito sa buong mundo. Kapatid na yes, Jerry. sabi nga, sa panahon ng Diyos, no? Kasi ang ama, ang ating ama na si Yahuwah, ito naka-record na ito eh. Ilan na yung episode natin? 186, 185. Oo. Marami na yung mga ating pong tinalakay. Ngayon, hindi namin kiniklaim na ito yung tama. Ang sinasabi namin, ito yung aming sinasampalatayanan. Sabi nga could it be what is right? Di ba? Yun ang ating dyan eh. Kasi may sense ba itong sinasabi nating ito? Logical ba? Biblical ba yan? O biblical ba? Logical ba to? Mababasa mo ba? At nakikita mo ba yung mga sa pangyayari? O ayan yun eh. Kaya mahalaga sa tao, mapagsiyasat. Sabi nga alam nyo, hindi ho kami naninira, ano? Kasi sinasabi yun ang sinasabi nung mga naninira eh. Sa kanila nang galing yan. Ito, huwag kayong magdaramdam, mga iglesia ni Cristo. Ang sinasabi nyo palagi, naninira yung iba sa inyo. Yeah. Pero kayo, pag kayo nagsasabi ng tungkol sa ibang reliyon, ang sinasabi nyo, ito yung katotohanan. Hindi ho paninira yun. Hindi Ha? sila patas. O hindi kayo sinisiraan. Siyempre dapat lang questionin. Nagtuturo kayo ng nasa Biblia. O di ba? Kini-question namin. Kaya nga 1,001 Berean question. Kini-question po namin parang mga Bereano yung inyong mga tinuturo. Paano yan? Sinasaliksik namin sa kasulatan. Totoo ba sinasabi nito? Ito bang sinabi ng Iglesia ni Cristo sila lang ligtas? Nakasulat ba talaga? Mhm. At sang sabi nila sa paghukom sila maliligtas. Teka muna, ang laki ng loophole. Kung sa paghuhukom ka maliligtas, anong paghuhukom tinutukoy mo? Paghuhukom ng Kristo bago yung 1,000 taon? At paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo pagkatapos ng 1,000 taon? Anong paghuhukom tinutukoy mo dyan? Bakit? Meron pa bang iba? Meron! Di ba? At actually, bago maghukom ang Kristo, kukunin niya na muna yung kanya eh. Mhm. Hindi ba? Rapture. Yeah. Ira-rapture niya Pasok. muna eh. Kaya pagbalik niya, kasama niya yun eh. Kaya sabi sa atin, Jay, sa araw ng paghuhukom, kailan yun? Ligtas ako. Kailan yun? Kapag kalawang pagparito ng Kristo. O hindi ka pala kasama, brother, sa Oo nga. unang pagkabuhay. Kundi kasama ako doon. Paano mangyayari pagbaba ng Kristo sa ikalawang pagparito niya, sabi mo, idideklara kang tupa na nandiyan ka sa lupa. Hindi ka kasama doon sa Hindi ka kasamang bumaba. unang O, di pagkabuhay. ba? So, yan po ang sinasabi namin na hindi itinuro sa atin. Diyan sa iglesia ni Chairman o iglesia ni Kristong alam natin. Ha? Mhm. Kasi nga, alam nyo, napakaraming doktrina. Ha? Bagay sa noon pa Noon pa, brother, ako personal ko lang ito. Ewan ko sa iyo, bilang nag-aaral sa ministeryo. Pag ako nagdudoktrina, pagdating doon sa Mateo 18:18, hindi ko maituro ng buong giting. Medyo nalilito ko, pero kailangan pa rin ituro. O yan, may bogus alert tayo. According to the INC of Manalo, that Matthew 18:18 is the basis for giving the INC leader the authority to register or remove the name of anyone in the book of life. Bogus alert po yan. Bogus Mga, alert na naman bogus yan. po yan. Hindi Bogus po ho. yan. Pag pinaniwalaan niyo yan, nako, kayo po'y madudup. Sabi nga. Ngayon, ang nakasulat dyan sa Mateo 18:18, hindi ho talaan yan. O, kung papaano mo aayusin yung pagsisigalot ng magkakapatid. Yan ang sinasabi dyan sa Mateo 18:18. Ayan po yan, kapatid na Erning. Kaya napakahalaga nitong ating ginagawa eh. Kami po, namumukaw ng damdamin. Bago nyo sampalatayanan ng itinuro sa inyo, kahit namin, tanungin nyo muna, siyasatin nyo muna. Oh, meron diyan iba, magsasabi ng pangalan.
Pangalan ng Diyos, Yahuwah. Batay sa aming pananampalataya. Ang pangalan ng tagapagligtas, Yahushua. Tama rin. Tapos Mhm. tuturuan kayo, kautusan ni Moises, mag-isip kayo. Di ba? Sabi ng Biblia, obsolete na yan eh. Ang tawag sa ganon, Judaism. Judaizer. Judaizer ka. Ba't ka maniniwala dyan? At saka, bakit yan ang susunod? Minsan magtatanong pa sa atin, kapatid na Erning eh. Oo. Sino daw ang leader natin? Si Yahushua. Di ba? Oo, may Pero, nagtatanong na ganon. meron pa ba iba? Wala Meron na pa ba iba na magli-lead sa atin? Hindi kami. Kapatid na Erning, baka nagli-lead ka. aba, ang naglilid ako sa pamilya ko. Exactly. Ako, yung aking Pero sambahayan. sa iglesia, ano? Ecclesia, hindi Ecclesia. hindi Hmm. ako ang siyang leader Yes. dito. Nor ikaw, hindi ikaw. Hindi Kundi ang tayo. ating pinaka-leader ay ang tunay na master, ang Yeah. tunay na Lord of Lords, King of Yes. Kings. Walang iba Mhm. kundi ang Panginoong Ayun yun. Yahushua. At saka ang ginagamit po natin, na susundan natin, ayun ang batas ngayon, ha? Mm. Para tayo Messianic. ay makarating sa Kanya at tayo ay makasama doon sa rapture, abay yung pong New Covenant. Oo, Ha? Messianic. Yung Old Covenant, hindi para sa atin yan. Walang masamang pag-aralan yun. Pero hindi para i-apply natin sa atin. No? Binago na yun eh. Ha? May New Covenant na. Alin naman ang sino naman ang hindi tumanggap ng New Covenant? O edi yung mga Hudyo ngayon. Yeah. Hindi ka ba Hudyo? Ang tinatanggap mo yung dalawa. Hindi. Tanggapin mo yung bago. Sabi nga, nung dumating na yung New Covenant, yung Old Covenant, wala nang epekto sa atin. Annulled. Oo, Obsolete na yun na. eh. Kaya O bueno, ganda. kapatid na Deriel, Opo. tayo umaasa na itong ating ginawang pag-aaral na ito minsan pa na nakapagbukas ng kaisipan ng ating kapwa-tao na sila'y dapat magsuri, makinig na, magbasa pa. Suriing Exactly. mabuti bago natin sampalatayanan. Opo. Mananalangin po tayo, kapatid na Deriel. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo. Patuloy kang nagbibigay sa amin ng iyong mga katotohanan na dapat na malaman ng mga tao. Huwag kaming madaya ni naman. Ama, ang ginawa mo'y dapat naming masundan. Ang itinuro ng iyong bugtong na anak. Ikaw, ang iyong bugtong na anak na siyang aming tagapamagitan sa iyo at ang aming tagapagligtas, at kaming lahat ay magkakapatid. At kung meron mang kaming pakikinggan, ang sabi mo, Ama, ang pakinggan namin ay ang iyong bugtong na anak. Ang Amen. sundan namin ay ang iyong bugtong na anak. Hindi ang sino mang tagapangaral na narito sa lupa ngayon. Sapagkat ang marami na nangangaral ay maaaring makorap. Sabi nga po, Amay, corruptible ang lahat ng tao maliban sa iisa. Isa lamang ang hindi corruptible. Incorruptible is the Christ, your begotten Son, Yahushua. Sana po siya lamang ang aming masundan upang kami ay makarating sa iyo. Amen. Sumasampalataya kami, Ama, na tinirinig mo ang aming panalangin at kasama naming ipinananalangin ng mga lider ng bawat bansa. Magkakaroon ng malaking pagpapasya ang maraming lider ng bansa. Ang kanilang mga pagpapasya, Ama, sana po'y hindi makapinsala sa maraming mga tao, kundi may kabubuti, magkaroon ng kapayapaan kahit saglit upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Amen. Basbasan mo rin ang mga pinuno ng iba't ibang relihiyon. Tulungan mo po na matutunan ang mga itinuturo mo sa amin upang ang maituro lamang ay ang iyong kalooban. Nihiling namin ang iyong patnubay, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid Okay. Erning, Hanggang dyan good po. night po Hanggang sa sa inyong muli. lahat. Good night po sa lahat. Until next week.